Okay guys, so ang gusto kong i-share naman sa inyo ngayon ay paano kayo mag-loan or humiram or umutang in short sa BillEase. Ayan, so nabasa ko lang po ito sa isang group ng mga mommies, ganyan, na nag-share sila about sa BillEase. So ayan, na curious ako and palagi ko rin naman nababasang about sa BillEase, kaya ni-download ko na siya. And syempre, para ma-share na rin sa inyo. So eto, din-download ko po yung BillEase. Ayan. Okay, kung hindi nyo po alam, so pwede nyo siyang i-download sa App Store o kaya sa Google Store. Ito yung itsura niya, BillEase, Buy Now, Pay Later. Ayan. So dahil na-download ko na, pindot ko na lang yung open. So ang first naman na gagawin nyo dyan guys ay mag-sign up kayo. I-click nyo lang yung sign up para makagawa kayo ng account po ninyo. And syempre, kailangan nyo po ito ng government ID, yung valid government ID para makagawa po kayo ng account ninyo. So, as usual lang naman ang pagre-register, ilagay nyo yung contact details nyo, yung address nyo, maglagay kayo dyan na government ID nyo, tapos mag-selfie kayo. Ayun. And wala pang 5 minutes guys, ayan na-approve na ako. So, ganyan bale ang pinaka-initial na limit is 6,000. Depende pa rin po yan sa history ng bawat tao. Kasi iba-iba naman po tayo. Pero 6,000 yung pinaka-initial na limit dito. So dahil alam naman na natin kung paano yung mag-register guys. So yun lang yung sinabi ko. Kailangan mag-register muna kayo. I-input nyo yung mga employment history ninyo. Kung may trabaho kayo, magkano sinasahod nyo, mga ganun. So mga simpleng katanungan lang naman na usual naman na tinatanong ng kahit na anong financial institution pag nag-register kayo, nag-sign up kayo, or mag-open kayo ng account. Same lang na question. So, ang kailangan nyo lang is valid ID and syempre, mag-selfie kayo. Kailangan yan. Sa cellphone nyo yon. So, basahin nyo lang yung bawat instruction. So, ito yung isi-share ko kasi para lang, syempre, hindi nyo na kailangan mag-download pa ng app na to kung hindi naman pabor sa inyo yung interest nila. So, at least ngayon, bago pa kayo mag-sign up, magkakaroon na kayo ng idea kung magkano yung interest na babayaran ninyo sakaling mag-a-avail po kayo ng kanilang pa-installment. So, kunyari, itong 6,000 dito. Ipili tayo dito kung saan natin i-disburse yung 6,000 na hihiramin natin. So, kunwari dito sa e-wallet, sa GCash. Ayan. So, kunyari yung 6,000 na yon, ipapa-disburse natin siya sa ating GCash account. Sabi niya rin dito, make sure this is the mobile you use in GCash as top-up will be loaded to this number. Sa 500 muna tayo. Okay? So kunyari yung 500, bale, 450 yung papasok sa ating GCash. Pero ang pinakabayad niya is 500. Okay, so dyan pa lang, may fee na siya na 50 pesos pag GCash yung gagamitin natin. So ngayon, balak natin siyang bayaran ng 3 months. Ang magiging monthly natin ay 184 pesos for 3 months. So 184 pesos times 3 is equal to 552. So, yung inutang natin na 450 pesos, pag ibinalik natin, total niya ay 552. So, 552 minus 450 is equal to 102. So, yung inutang natin na 450, ang interest niya sa 3 buwan ay 102. Okay? So, ganyan po yung pag-compute ng interest ni BillEase. Ayan, may idea na kayo guys. What about 2 months? Try naman natin kapag ka 2 months. So, yung 2 months naman, 267 times 2, 534 minus 450, ayan, may 84 lang tayong babayaran kapag ka 2 buwan nating hiniram yung 450 pesos. Okay? So, may idea na kayo kapag kay small amount. What if isagad natin yung 5,000? Wala kasing 6,000. So, 5,000. Bale, ang mare-receive natin is 4,500. Ayan, nakikita nyo? 4,500. Ang bayad niya kasi yan is 5,000. So, 500 yung fee. Diba? Malaki-laki rin. So, kapag ka 3 months natin babayaran yung 4,500, ang magiging monthly niya is 1,841. So, 1,841 times 3 months yun is equal to 5,523. Okay, so yan po yung magiging interest ng hihiramin nating
4,500 kay Bill is. 4,500. Ayan. Bale, 1,023 pesos yung magiging interest ng 4,500 in 3 months. Okay. So, monthly ay magbabayad tayo ng divided by 3. So, 341 ang monthly interest ng 4,500. Okay, so nagigets nyo ba guys? Ayan, so pwede po kayong mag-try dito kung kailangan nyo po talaga ng pera. Okay, so try naman natin yung 2 buwan lang. So, 2,675 ang monthly ng 4,500 sa 2 buwan times 2 months. 5,350 minus 4,500 is equal to 850 only. So, sa 2 buwan, magbabayad tayo ng divided by 2. Magbabayad tayo ng 425 na interest ng 4,500 na hiniram natin. Okay? So, ano sa tingin nyo guys? Sulit ba to? Ayan, kung ako sa inyo, yes naman kung may pagkagamitan tayo at walang mahiraman. Ayan, kung lalo na kung emergency, gaya ng pagbili ng gamot, pagbili ng milk ni baby, ganyan. Kailangan natin siya. Okay, so hindi na natin kailangan magmakaawa pa sa ating mga kaibigan. And one more thing na nabasa ko dito sa bill is hindi sila yung nanghaharas kapag malapit na yung due mo. I-remind ka lang nila through email yata or through text yung nabasa ko. Ayan, so hindi sila nananakot na gaya ng mga ibang loan app. Yung mga kagaya ng ibang ganito rin na nagpapautang. Okay, so yun yung nagustuhan naman ng mga ibang nanghihiram dito. Okay, so advice ko sa inyo guys, wag po kayong mangungutang kung ipambibili nyo lang ng luho kasi tingnan nyo, ang laki pa rin ng interest niyan kung ipambili nyo lang ng mga hindi naman kailangang bilhin na ipangutang, ganyan. Like for example, bibili kayo ng damit nyo na pwede nyo namang pag-ipunan na lang, di ba? Okay, so yun lang po kung may emergency kayong pangangailangan, so dito po kayo mangutang sa bill is. Ayan, so simpleng-simple lang naman yung pagre-register dito. So, ito po yung mga mode kung saan nyo pwedeng i-encash yung hihiramin ninyo. Pwedeng GCash, GrabPay, Shopee, Bayad, CoinsPH, and Maya. Lahat po ito guys ay application, mobile application. May da-download nyo lahat ito sa App Store o kaya sa Google Play Store. Ayan. Pwede rin naman sa Lazada. Ayan, sa e-wallet, ayun na yung cable. Pambayad nyo ng mga utang nyo sa cable. Pwede ring load. Ayan. Pag load pala, as is, parang mas okay ito. Continue. Try lang natin. Wala siyang So, ang load pala, pag umutang kayo ng load, as is siya. Walang interest. Please be aware that, in addition, your receiving bank may deduct fees such as interbranch fee. First installment 25 due on October 15. Oh. 0. Talaga? Pag load pala walang interest, kahit gaano kalaki. Pag one time, pag pay installment. Pag one time payment, 0 interest. Kita nyo yun? So, pwede rin kayo mangutang ng load, guys. Walang interest. Basta bayaran nyo siya before due date. Biruin mo yun. Ang galing. Okay, so yun lang yung mga pwede kong i-share sa inyo, guys. I-explore nyo na lang yung app kung na-download nyo na. At least may idea na kayo kung magkano yung interest ng mahihiram ninyong pera kay Bill is. So, yan, download nyo na lang, guys, ha? Ayan. At saka nabasa ko kapag good standing yung account ninyo, pwedeng madoble yung 6,000, magiging 12,000 o di mas malaki na yung mahihiram ninyo sa susunod pag nang ilangan ulit kayo. Okay, so yun lang guys ang aking mai-share ngayon para po sa mga nangangailangan dyan ng pantustos ng kanilang pang-emergency needs. Kaysa naman magmakaawa kayo sa ibang kakilala ninyo na lalo na kung wala nang tiwala sila sa inyo. So guys, again and again, I always remind you to keep your name intact.
keep your integrity intact. Kung ano yung napag-usapan, tutupad kayo at tutupad kayo para hindi nyo kailangang magmakaawa, hindi nyo na kailangang gumawa pa ng drama para makahiram ng pera. Kahit dito sa Bilis guys, or kahit na anong pang loan app yan, hindi man nila kayo nakikita, pero hawak nila yung record ninyo. Pwede nila kayong mahanap saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Wala kayong pwedeng lokohin. Okay? So, huwag tayong manlamang at manggulang ng ating kapwa. Always pay our dues on time. Ayan. Wala kasing lugar dito sa mundo ang mapanlamang at manloloko sa kapwa. Tayo rin ang mahihirapan. Sobrang liit lang ng mundo kung tayo ay manloko ng kapwa. Hindi lang kasi isa yung araw na pwedeng mangailangan tayo sa taong yon, sa taong niloko natin or sa taong nilamangan natin, 'di ba? Hindi lang iisa yung araw. Pwedeng mangutang kayo tapos di mo na bayaran. Eh bakit sa susunod na araw di ka na ba mangangailangan ulit? Kanino ka na naman tatakbo? Kasi sinong tao na naman yung lolokohin mo? 'Di ba? Eh kung magiging good payer ka na lang doon sa iisang tao at tuwing may kailangan ka, matatakbuhan mo siya anumang oras. 'Di ba? Ang ganda ng ganun. I-preserve mo lang. I-preserve mo lang yung trust na pinagkatiwala sa'yo and you're good to go. So yun lang guys. Thank you so much for watching, and if you like more contents like this, then follow and subscribe to my page and my channel. Bye!